At habang inuulan ng ilang bahagi ng bansa, maniwala ba kayo, 6 na bahay ang nasunog sa Santa Cruz sa Maynila kanina. Sa sobrang kapal ng usok, naapektuhan ang operasyon ng kalapit nitong LRT Line 1. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 9 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa isang bahagi ng Rizal Avenue sa Avenida Santa Cruz, Maynila. Mabilis na kumalat ang apoy sa 6 na bahay na pawang gawa sa light materials. Wala po kaming nailabas na gamit, sunugan po kami. Kahit sa gano'n na lang, lumiyab na lang dito sa unahan. Yun lang. Pagliyab, lumabas na kami kasi hindi na kami kayang dahil laki na ng apoy eh. Sa kasagsagan ng pagresponde ng mga bumbero, inilabas ang drum na ito na puno ng tubig na kanilang pinaglubugan nang na-recover na sumisigaw na LPG tank mula sa isang bahay. Agad na pinalayo ang mga residente, lalo na ang mga may hawak na sigarilyo. Isang residente ang nagtamo ng minor burns matapos madikit sa nasusunog na bahagi ng kanilang bahay habang isinasalba ang kanilang TV. Naanuhan ang apoy ito. Pagbalik ko, ginuhat ko yung TV ko. Pati yung TV ko, nagliliyab na. Yung usok ngayon dyan ay nahihirapan kami dahil bumagsak yung bubong, hindi rin tayo makapag-penetrate sa baba dahil bagsak na po yung Kaya maroon calling operation na lang tayo. Dahil sa kapal ng usok, naapektuhan maging operasyon ng LRT Line 1. Higit kumulang 30 minutong naantala ang biyahe. Pasado alas 12 ng tanghali nang magdeklara ng fire out. Patuloy pa rin inaalam ang pinagmulan ng apoy at halaga ng tinamong pinsala. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Paalala naman po sa mga pasahero, simula bukas hanggang sa Lunes ay isasara ang 6 na istasyon ng LRT Line 1. Ang Abad Santos, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt. Ayon sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ito ay para masimulan ang tinatawag na Signaling System Integration at Maintenance Work sa mga naturang istasyon. Tuloy naman ang biyahe ng LRT mula Baclaran Station hanggang Bloomingtreet. Magbibigay raw ng libreng sakay sa shuttle bus ang LRT sa mga pasahero maapektuhan. Magpapabalik-balik ang mga shuttle sa 6 na mga isasarang istasyon. Para naman sa mga motorista at sa ating mga mamang tsuper na kapuso, nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng langis sa susunod na linggo dahil sa paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kaya ang ilang transport group umaalma. Nakatutok si Julius Segovia. Matapos ang 3 linggong magkakasunod na big-time rollback, bukang taas presyo naman ang bubungad sa mga motorista sa susunod na linggo. Naging malikot kasi ang presyuhan ng krudo sa world market sa nakalipas na 4 na araw. Katunayan, kakarampot lang ay binaba sa presyo ng diesel na halos 4 centavos lang kada litro. Ang litro naman ng gasolina, tumaas pa ng 20 centavos. Dagdag pahirap na naman yon sa aming mga driver. Napakahirap na ng buhay ngayon nagtataasan pa lahat. Dapat nga bumabang malaki ngayon Ayon sa independent oil player na Sea Oil, bagamat hihintayin pa raw ng mga kumpanya ng langis ang trading ngayong Biyernes para sa average price ngayong linggo. May indikasyong pataas ang presyo dahil sa muling pagsiklab ng gulo sa gitnang silangan. Mahirap sabihin kung ano yung conclusive na pwedeng mangyari next week. Masyado manipis ang ating nakikitang average difference this week against last week. Sa taya naman ng Eastern Petroleum, baka raw magkaroon ng 5 sentimong rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo. Yun nga lang, malaki rin ang posibilidad na mawala ito dahil sa pagtatag ng dolyar. Ang transport group na Pasang Mazda, umalma sa posibleng oil price hike. Kulang pangaraw ang 3 magkakasunod na linggong rollback. Hindi pa kami nakaka-recover dito doon sa mga pagtataas na ginawa na nitong mga nakaraang buwan. Tapos ngayon magtataas na naman sila. May maghunos dili naman sila. Huwag ganyan, alang ganyanan. Sa isang text message, sinabi naman ng grupong Akto, hindi makatwirang magtaas agad ng presyo ang mga oil company dahil may imbak naman silang krudo na nabili sa mas mura pang halaga. Ang ilang motorista, kanya-kanyang diskarte na lang para makatipid. Pagka lumabas na ako ng Manila, pinapatay ko na yung aircon, binubuksan ko na yung bintana. No choice din kasi ginagamit naman yung yung mga vehicle namin. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Na-aksidente po si Senador Chis Escudero. Nagtamo siya ng mga galo sa katawan matapos mabangga ng isang van
ang minamaneho niyang kotse kagabi sa Cubao, lungsod ng Quezon. Si Rafi Tima, naka-alerto 24. Kitang-kita sa itsura ng sasakyan ni Senador Chis Escudero kung gaano kalakas ang impact ng L300 van ng bumangga dito pasado alas 9 kagabi sa Cubao, Quezon City. Tumagilid ang gulong ng sasakyan ng Senador at nabali pa ang aksel ng Toyota Land Cruiser sa lakas ng pagkakabangga. Ang van naman, UP ang unang bahagi. Inabot daw ng halos 20 minuto bago na ilabas ang naipit na driver ng van. Naipit ho yung paa. Tapos hindi ho siya nakababa, medyo na-shock. Kasi malakas talaga yung impact eh. Hanggang dito, dinig eh. Isinugod sa St. Luke's Medical Center ang driver at pasahero nito na bahagyang nasugatan. Kwento ni Escudero, napakabilis umano ng pangyayari. Mag-isa lang daw siya sa sasakyan dahil kabababa lang daw ng kanyang driver at isang security aid. Hindi naman din ganun kabilis yung takbo niya. Takbo ko dahil makitid yung kalye. Kaya lang, bigla na lang ako nagulat na may ilaw dun sa bandang kanan ko. Kanina nagtungo si Escudero sa ospital para magpatingin. Ngayon lang daw niya kasi naramdaman ang epekto ng aksidente. Whiplash lang sa likod at saka konting untog ng ulo. Mild concussion lang daw naman, mga 1 linggo. Siguro para daw mawala lahat ng sakit sa katawan at ulo. Mismong kapitan daw ang nagsabi, marami na ang aksidente sa kantong ito ng Igay at Maryland sa barangay Pinagkaisahan, Cubao. Bukod sa stop sign, balak na raw nila itong lagyan ng gulong na hams para mapwersang magminor ng mga sasakyan sa intersection. Wala raw balak magsampa ng reklamo ang senador, pero payo niya sa mga motorista. Mahalaga ang pagsuot at paggamit palagi ng seatbelt kahit akalain mong walang halaga yon at mabagal lang naman ang takbo mo, malapit ang pupuntahan. Pangalawa, aksidente hindi mo talaga malalaman kung kailan mangyayari o kailan tatama. Mahalaga na laging handa. Rafi Tima, nakatuto, 24 oras. Namagda naman sa poste ng kuryente ang kotse minamaneho ng aktor na si Matt Evans sa Project 4 sa lungsod din ng Quezon. Hindi naman nasugatan ng aktor. Si Maria Ausente, naka-alerto 24. Ng sasakyan na ito nang abutan ng GMA News sa Project 4 Quezon City mag-aalas 4 kaninang madaling araw. Ang posteng ito ng ilaw tumumba sa lakas ng pagkakabangga ng kotse. Naiwan namang nakalambitin ang ilaw sa linya ng kuryente. Nadamay din ang isang bus sa lakas ng ingay na nilikha ng pagkakabangga. Nagising si Marvil Canaco na natutulog sa isa sa mga nakapark na bus. Anya, artista ang driver na nadisgrasyang sasakyan. Sino po yan? Ito po ba yung driver na nakita niya? Oo, nasa Manibela kanina. Naka-shirt lang to, tapos naka-blonde t-shirt. Kasama ba siyang may kasama ba? Babae ang kasama yan. Kinumpirma naman ng investigador ng aktor na si Matt Evans nga ang driver ng sasakyan. According doon sa mga nakakita, ito mga driver ng bus, nakainom yung driver, may kasama isang babae. Wala naman daw sugat ang aktor. Mabilis daw itong isinakay sa isa pang sasakyan at itinakbo palayo sa mga nagko-cover na media. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Matt kaugnay sa naturang insidente. Ang mga pulis naman, patuloy din ang isinasagawa ang investigasyon. Yung driver, pwedeng kasuhan ng reckless imprudence resulting through damage to property. Maria Ausente, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Public Relations Officer ng Star Magic na si Tess Gubi, pinayuhan si Matt Evans sa magpahinga sa kanyang bahay. Nagpapasalamat daw sila sa lahat ng mga nag-alala. Tumaas ang presyo ng ilang isda pati gulay sa Albay matapos ang pag-ulan doon itong mga nakaraang araw. Nakatutok live sa Albay si Lia Manyala. Lia. Mel, kung tutuusin nga ay wala ng problema itong lalawigan ng Albay dahil hindi naman sila binagyo na husto ng bagyong Sedeng. Pero dahil sa pag-uulan nitong mga nakaraang araw, apektado na nga ang presyo at supply ng ilan sa mga bilihin dito. Balik na sa sakahan ng mga magsasaka. Kahit sandaling bumuhos ang ulan kaninang umaga, pinauwi na rin ang mga naiwang evacuee na hindi pinaalis kahapon. Subsubagad ang lahat sa pagtatrabaho tulad nitong mga sumisisid ng graba. Wala kaming anak buhay. Walang kita. Kaya naghihintay kaming walang ulan. Bakit ka nagsisisid ng mga graba dyan? Para makakuha ng pera. Para saan? Para sa pag-aaral. Isa sa mga sumalubong sa mga Bicolano paghupa ng ulan ang kakulangan sa supply ng isda, lalo na ng galunggong. Kaya ang ibang isda sa mga palengke tumaas na ang presyo. Pati sili at dahon ng gabi na gamit sa kilalang laing, nagmahal na rin. May epekto kasi nababasa siya, madali siyang mabulok. Pero makakabalik din ito. Mahina ang isda ngayon, wala namang isda ngayon, bangos lang. Walang galunggo ngayon. Paano yan?
Iba na lang. Batid ng lokal na pamahalaang panlalawigan ang kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo ng ilang bilihin, kaya nagbabala ito sa mga umano'y mapang-abuso. Na hindi pwede umangat ang presyo. Kasi it gives me the powers na ang DTI should be monitoring the prices. So under a state of calamity, presyo dapat ibalik sa pre-calamity prices. Ilang araw na kasing hindi pumapalaot ang mga mangingisda dahil sa banta ng bagyo, kaya wala rin silang maibagsak na isda sa mga palengke. Hindi pa rin sila pwedeng pumalaot kahit wala ng babala ng bagyo dahil sa babala ng Pag-asa sa taas naman ng alon. Inagis namin yung lambat niya sa gitna para makahuli ng isda. Marami po ba kayo nahuhuling isda o konti lang? Konti lang. Pero may ilang nangahas pa ring pumalaot. Bigas din ang ibinigay na tulong ng lokal na pamahalaan sa mga mangingisda. Zero casualty ang Albay sa nagdaang bagyong Chedeng, pero nananatili ito sa state of calamity. 16,000 fishermen were not allowed to go to sea. Nakita kasi yung physical damage, yung economic damage, yung economically displaced households. And we definitely would need a lot of help. Hindi Mel, buong araw na naging makulimlim ang kalangitan dito at kanina umaga ay nakaranas rin tayo ng pabugso-bugsong pag-ulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lia Manyala. Walang dahilan para tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon yan sa Department of Trade and Industry. Dapat pangaraw bumaba ang mga presyo dahil sa ilang beses na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi nagbago ang presyo ng galunggong sa Mega Q-Mart na 90 hanggang 100 kada kilo. Yun nga lang. Halos parehas din ang presyo kumpara nung nakarang araw. Kaya lang medyo mas maganda ang klase ng isda nung nakarang araw kaysa ngayon. Hindi rin gumalaw ang presyo ng mga gulay tulad ng carrots, patatas, talong at kamatis. Bigas, mais at nyog ang ilan sa mga pangunahing produkto mula sa probinsya ng Albay. Pero hanggang sa ngayon, wala pang ulat mula sa Department of Agriculture kung nakapinsala ang pag-uulan nitong mga nakalipas na araw. Kaya hanggang sa mga sandaling ito, wala pa rin pagbabago sa presyo. Marami mga supplier Meron galing Cavite. Inaabisuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim kung naapektuhan ng pag-ulan. Tiniyak naman ng DTI na wala pang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa kabila ng pag-ulan. They should remain stable for the next 2 weeks. Dapat walang mga paggalaw na nakikita tayo. Hindi naman tayo gaanong tinamaan talaga nitong bagyong Chedeng. Dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo, marapat lang daw na i-rollback din ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kung nagpupumilit sila and they always insist na ang dahilan ng kanilang pagtaas ng presyo ay gasolina, abay, pwede natin sila ngayong sabihang ibaba nila. Pero sa Kamuning Market, imbis na rollback, nagmahal pa ang ilang bilihin. Nagmahal ng tig 10 piso kada kilo ang karamihan ng isda. Kunti po nalaot Kailan mo babalik yan sa dati? Nag-init na ngayon. Bukas, isang araw. Samantala, nagsimula ng bumaba ang presyo ng trigo. Ang harina na naglalaro ngayon sa 910 hanggang 920 pesos kada sako, posibleng bumaba sa mga susunod na buwan. Siniguro naman ng DTI na sa pagbubukas ng klase, walang bubulagan na dagdag presyo sa tinapay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.